Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Sagittarius, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Warningan ko lang kayo, mag-ingat po kayo sa mga peking same account ko, no? Hanggat maaari, hanapin niyo po yung original para hindi po kayo ma-scam. Sa TikTok, sa Facebook, yun lang po ang account ko. TikTok, Facebook, and saka YouTube, yun lang. Mag-ingat kayo sa mga peke. Hindi po ako kusang nagte-text sa inyo. Hindi po ako nagre-ritual. Okay? Mag-ingat kayo sa mga peking account na nagpapanggap na ako. Sa mga gusto magpa-personal reading, sa baba ng video dito, all ang lahat ng details. Isa lang ang aking GCash number po. Tandaan nyo, wala ako ibang GCash number. Isa lang po ang ginagamit ko na GCash number. At syempre, sa mga taga-Japan, yen. This is a general reading. Sagittarius, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, labakan natin ang ating isipan. Marami kayong energy sa mundong ito ha. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, pasok mo ang sarili mo. Kung ito ang energy mo, it's good. Diba? May advance ka. Or meron kang guide. Ano ba to? Kulang pa na isa. Sagittarius. Paalala muli, mag-ingat kayo sa mga peking account na nagpapanggap na ako para hindi kayo ma-scam. Kung ano lang ang nasa ibaba ng description below, kung yun na natanggap nyo, yun ang number na natanggap nyo rin, meaning ako po iyon. Okay, tingnan natin Sagittarius. Successfully overcome a problem. May mga problema na malulutas, no? Isa rin dito sa kung hindi man pa nalulutas, no? Ito yung situation na this is the time na kailangan mong i-structure, no? Ibig sabihin, i-structure yung daanan mo para matupad mo or ma-overcome mo yung mga problema mo this time. Gawin mong maging matatag ito ha, yung sarili mo. Wish will not be granted. Hindi lahat ibibigay. Beware of great pride. Kung sino man ito, hayaan nyo na lang siya. Or maybe ikaw to, no? Vice versa. Victory is some endeavor. Maaring related ka kay Aries or maaring may mga victories happen, no? Coming. Siyempre, warning you of a problem either now or in the near future. Ibig sabihin, alam mo ba ibig sabihin? Also, broken wishbone is may mga bagay na hindi, when it comes sa sarili ha, may mga bagay na hindi mo nagagawa yung pangako mo. No? Kailangan mo magpakatatag dito. Kaya, if ever na hindi mo magagawa yon, yung problema mo noon, paulit-ulit lang siya magaganap o mangyayari sa'yo. Kaya, kailangan mo magpakatatag, kailangan mo maging matatag. No, mag-ingat ka rin sa finger mo, baka something happen with the comes sa finger or sa malapit sa puso, mapaputol, masugatan, matusok, dumugo, maniper, o kung ano man yan, no? October is 10 hours, 10 days, 10 weeks, 10 months, or by October. Yan. October, siyempre, isa rin yun sa, birthday ng kakilala mo. O, hindi to yun kasi change ng weather to change ng season. Ibig sabihin, may mga magaganap na pagbabago, no? Sa nakikita ko dito. Maaring in the past 10 days, in the past 10 weeks, ganyan, or mangyayari pa lang, ay may mga magaganap na pagbabago sa buhay mo. O, ito na to, si Bridge, saving.
Iba sa inyo, maaaring nagko-kolekta kayo ng mga coin, ng mga old coin, ng mga iba't ibang bansa na coins, no? Iba sa inyo, dito rin yung syempre sinasabi dito, you need to think sa iyong future. Or maaaring ito na rin yung iniisip mo ngayon na maaaring nag-iipon ka na or need nang mag-ipon ng pera para sa future. Save money, no? Sa nakikita ko sa iba sa inyo. Detection, investigation, and proof. May mga tao na someone spying, may mga nagmamatsyag sa'yo sa nakikita ko dito, or maari din naman ikaw sa part mo meron ka mga bagay na inaalam o sinisiyasat, iniimbestigahan, or someone no sa paligid mo sa nakikita ko dito, naghahanap ng mga katotohanan na ebidensya kung ano man yung sitwasyon na iyan. Ipasok mo yung sarili mo. Trust, honest, compatibility. May mga tao na very loyal sa iyo. Siyempre, iba sa inyo, alam ko naman na may alaga yung iba sa inyo na pet na aso, no? Isa rin yan sa pagiging loyal. Siyempre, handito rin yung iyong sarili. You are a very loyal person, very loving. Yan nga, kayo nga talaga nauuna ang puso, no? And then, siyempre, may mga tao naman na magbibigay ng pagmamahal sa iyo. At ibig sabihin din dito kasi si aso nakatingin doon. Ibig sabihin may tao sa nakaraan na maaring hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang, or maaring naaalala ka niya, naiisip ka niya, or still care itong tao na to sa iyo, no? Or vice versa. Readiness, preparation, prompt arrangement. May mga bagay na aayusin mo na o kinakailangan na, no? May mga bagay na you need to be ready. Tulad ng sabi ko sa iyo, you need to be ready to save a money para sa future mo. Maaaring nahadun ka na sa sitwasyon mo, alamin mo at siyasatin mo kung ano ang mga kailangan mo para at the end, hindi mo pagsisihan yung mga magaganap ang mangyari. Be loyal dun sa sitwasyon na yun para hindi ka mapako at kailangan mo na talagang i-arrange at mag-prepare sa buhay. Kasi may mga ibig sabihin niyan ay may mga darating pa na paulit-ulit na pangyayari sa buhay mo. Pag hindi mo nagawa at hindi ka naging loyal o naging honest sa sarili mo, maaring mauulit yan ng like a circle lang. Ingat ka pa rin, ha? Tingnan natin ang energy ni Sagittarius. Energy ni Sagittarius this July. Ay, galuga. Baluga, sana sabihin ko bakit naging galuga. Ano ba yun, ate? The Fool. Ang energy mo is the Fool. Okay. Ang energy mo is the Fool. Ibig sabihin, andito ka na sa sitwasyon mo na something na may inilat go ka na sa buhay mo. O kaya, halimbawa, nilet go mo na hindi na ako ganun kagastos kasi hindi na saving, di ba? Magiging loyal at magiging honest na ako and magtitig na ako sa future ko para mabayaran ko yung mga utang ko. Halimbawa lang yun yung mga ganun. Kaya nakikita ko sa'yo, yung energy mo this month of July, ang nakikita ko is, andito yung freedom, you're releasing your limiting beliefs, syempre, handin na yung sitwasyon na yun, and magiging very independent kayo, starting a new beginning in life, or magkakaroon ka ng resetting, or you're back to the zero, kumbaga, no? Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Sa love life man yan, sa savings man yan, sa trabaho man yan, any situation. There's a new beginning happen sa buhay mo. Nandito ka na sa sitwasyon mo rin na umaasa ka na sa mabuting wakas ng iyong mga sisimulan this time. And then, handun na rin yung lakas ng loob mo, syempre, handun na rin yung a free spirit also na a fresh start sa buhay mo this time. Kumbaga, andito sa pagre-reclaiming ng power mo this time, new beginning talaga sin. Maaring nagpo-focus ka na more sa sarili mo this time. Iba sa inyo, maaring on and off yung action nyo. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong maging on and off kasi magiging broken wishes ang mangyari sa inyo, no? Don't be stuck. Kumbaga, kasi magiging dissatisfaction ang mangyari sa inyo. Huwag lang kayo maghintay ng sign. Kailangan nyo rin mag-take action, mag-move forward, and you need to be aware. Kailangan sa'yo is motivation. Do your passion. Yan ang palagi mong iisipin. Ano ang parating kay Sagittarius? Parang handito ka na rin sa parang nagkakaroon ka na ng controlling, no? Or magko-control ka na sa sarili mo this time.
Nandun na yung ano mo, a live of faith with something new in life. Parating is the Two of Wands. Okay. Ano po ito? Okay. Sa ngayon is, ang parating sa'yo is more on planning, no? Sa nakikita ko dito. More on planning ka sa sitwasyon mo ngayon. Puro plano siya, pero ang nakikita ko sa'yo is medyo, ang nakita siguro, dahil sa pagpaplano ito, mas more ka maghihigpit this time sa nakikita ko sa iba sa inyo. Yan. Dahil may mga paplanuhin ka na, mas more ka na maghihigpit sa nakikita ko dito, kahit na pinagdududahan mo yung sarili mo na hindi mo kaya yung mga plano mo na i-forward, huwag ka pa rin mawala ng pag-asa, no? Kasi nakikita ko naman na you will be achieved o maa-achieve mo itong sitwasyon na to sa nakita ko. Andito ko, yung ba sa inyo, parating sa iyo siguro andito yung sitwasyon na naglo-look kayo ng inyong options sa buhay. Sa nakikita ko dito, siguro may mga bagay na gusto mo na i-withdraw, kaso napanghihinaan ka ng loob. Halimbawa, gusto mo na gusto mo umuwi ng Pilipinas, pumunta ng ibang bansa, o kaya gusto mo magbago ng trabaho, any situation na nagkakaroon ka ng option sa buhay mo, no? Sa nakita, kaso na panghinaan ka lang ng loob. Medyo weak kasi yung nakikita ko sa'yo. Ang parating din sa inyo, siguro you withdrawing something. Ganyan, sa nakikita ko dito. May mga bagay na maaring magkakaroon ka ng preparation. May mga bagay na i-discover mo o sisiyasatin mo. Sa nakikita ko dito, may mga bagay ka na maiisip na na you want ng new journey or gusto mo ng new beginning sa buhay mo. More on pagpaplano, yun ang parating sa nakikita ko sa iyo dito, no? Pero sana huwag ka mapanghinaan ng loob sa mga plano mo this time. Kung may mga bagay na kailangan mo i-withdraw mo, no? Sa nakikita ko dito. And also, nahandito is siguro nagpaplano na kayo na gusto nyong bumili ng bahay, gusto nyo magpagawa ng bahay, ganyan, magpa-renovate, mga ganun sitwasyon. Yan. May mga iisipin baga kayo. And syempre, sa nakita ko dito ay may tao makikipag-communicate sa'yo. Maybe a part of the family. Ako nakikita. Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Yan. Or kasamahan to sa trabaho. Parang may tao dito, hindi ko alam kung ikaw to eh. May tao dito na malungkot. Lalaki. Hindi ko alam kung basta a part of the family, karelasyon, kasama sa parang ganun. Lalaki siya, malungkot siya, hindi ko alam mo pero they feeling lost, ganyan. Parang andi siya sa sitwasyon na napanghinaan siya ng loob, nagkakaroon siya ng self-doubt, parang lack of confidence itong tao na to, or maybe ikaw to ha. Yun na nakikita ko sa kanya. Kasi may mga bagay siya na iniisip na want to achieve. May mga, nagkakaroon kasi siya ng doubt sa sarili niya. Itong tao na to. Parang, nandun siya sa sitwasyon na nagkakaroon siya ng tupat. Ganun. Parang, hindi niya alam kung magti-take action na ba siya or hindi. May mga ganun. O magstay ba siya o mag-go. May tao ko nakikitang ganun dito. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Sagittarius. Yung makikipag-communicate sa'yo, maaring may distance kayo nito, no? Siguro nasa ibang lugar, ibang probinsya, ibang baryo, ganyan, ibang bansa. Ano dapat iwasan ng Sagittarius?
Wow, lakas ng ulan sa amin. Nako, re-observe oh. Okay, ang dapat mo daw iwasan, iwasan mo yung yung mag-focus ka sa mga intense situation o sa mga pain situation sa nakikita ko dito. Iwasan mo rin na ma-out of balance ka. Iwasan mo rin na magkaroon ka ng lack of self-discipline, ma-lack of control ka. Iwasan mo yung pabago-bago yung isip. Iwasan mo din yung hindi mo tapusin yung isang bagay na naumpisahan mo na. Yung wag iyudlot, ganyan. You need to finish it hanggang huli. No? Sa nakita ko ito. Iwasan mo na kung may mga problema ka, you need to share din sa trusted person mo. Iwasan mo rin na hindi ka mag-focus to recover or to heal something into your life. Sa nakikita ko dito, kailangan mo talaga dito na mag-control at magbalanse. No? Iwasan mo na hindi ka muna magkaroon ng pag-iisip o hindi mo muna i-evaluate yung mga bagay o sitwasyon na gusto mong gawin, gusto mong umpisahan, o gusto mong desisyonan this time. Yun ang nakikita ko sa'yo. Iwasan mo na syempre, iwasan mo yung manahimik din. Iwasan mo manahimik ka lang. Manahimik din. Iwasan mo manahimik ka lang. If you want na gusto mo magsalita o magsabi ng iyong sariling opinion, magsalita ka. In a good way. Ha? In a good way. Tatandaan mo palagi yun. In a good way. Iwasan mo na ma-imbalance, ma-disorganize ka, ha? Sa lahat ng bagay, sa pera, any situation, sa sarili mo, iwasan mo na ma-overcommitment ka sa mga bagay na mali. No? Iwasan mo yung magkaroon ka ng alam mo yung ng full resources ng pagmamanage ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Kung hindi ka makakaroon ng pag-organize, ito ka. Iwasan mo rin yung yung syempre, hindi ko naman sinasabi na lahat kayo yung makasakit sa pananalita. Alam ko naman na tahimik kayo. Pero syempre may mga bagay na di ba, na hindi natin masasabi pagka nainis tayo, di ba? Lumalabas yung inyong mga pagkasuplado at mataray, mga ganyan. Medyo lang natin yan. Love. Kamusta ang love ni Sagittarius? Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, pamilya, kaibigan, kasama sa trabaho. Love. Maaring iba sa inyo, LDR kayo. Okay, when it comes sa love, ang nakikita ko sa'yo dito, meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Pisces, Cancer, Scorpio yan. And also Taurus, Virgo, Capricorn, meron pala. Okay, when it comes sa love, kung kayo is magkasama nitong tao na to, itong tao na to, medyo magulo yung isip niya. Or maaring ikaw to, ha, kung magkasama kayo. Kasi may mga bagay na gusto siyang gawin, may mga bagay na gusto siyang ayusin, may mga bagay na hindi na siya masaya. Itong tao na to. Siguro sa trabaho niya, hindi na siya masaya, di ba? Or maaring meron siyang binabothered na situation. Yung magkakasama to, ha, magkakarelasyon. Baka kasi ma-misunderstanding mo siya. No, kaya ako sinasabi sa iyo to. O maari naman sa inyong dalawa, to siya nagwo-worry, 'di ba, sa iba sa inyo. Pero yung iba dito, basta itong tao na to na nakakonect sa iyo, meron siyang sitwasyon na iniisip na naguguluhan siya na hindi ko nakikita yung saya niya. Yun ang nakikita. Kaya siguro need niya ng advice mo sa nakikita ko dito kung kakausapin mo siya, no? May mga gusto siyang either i-let go, i-move on. May mga gano siyang bagay. Siguro parang gusto niyang umalis o naghihintay lang siya. May mga plano siya na gusto niyang gawin. Ganyan. Yun ang nakikita ko dito. There's something happen sa kanya. Kung
kung kayo is, or maaari ikaw to ha, kung kayo is magkahiwalay nitong tao to, yes, umalis, may umalis, either ikaw ang umalis or siya yung umalis dito, no? Kasi alam mo why? Kasi ang nakikita ko sa kanya, medyo magulo ang isip niya. No, dito yung sitwasyon na hindi niya kasi alam kung ano yung nararamdaman niya sa'yo. Alam mo yun? Hindi ko naman sinasabi na hindi kanya love, pero may moody type kasi siya eh. Nagkakaroon siya ng moody type. Ganun. Parang ang tingin ko kasi sa kanya, sa yung person na gusto niya explore yung sarili niya sa iba't ibang mga bagay. Kumbaga, ready siya to explore yung sarili niya. Maaring hindi siya totally na like niyang mag-focus sa'yo. Maaring may mga gusto pa siyang pukusan na iba. Yung na nakikita ko dito Pero ang nakikita ko sa kanya, they feeling sad. Hindi yung mga bagay, kung kayo nagkahiwalay nito, yung mga bagay na hanggang ngayon is hindi niya pa na-accept na nagkahiwalay kayo. Nandito yung lungkot sa nakita ko sa pag-alis mo or pag-alis niya. Gusto kanya kausapin eh. Gusto kanya kausapin, maaring nagkakaroon siya ng pag-uusap or pakikipag-usap sa mga kasama niya sa trabaho, sa mga kakilala nyo, same na kakilala nyo, or kakilala mo. Maaring nagkakaroon ng, humihingi siya ng tulong or naghahanap lang siya ng information about sa'yo sa nakikita ko sa'yo dito. Nakikita ko dito sa card. Malungkot siya eh. Maaring sa iba sa inyo, siguro naging issue nyo is third party, no? Yun. Parang nagtatanong-tanong siya about sa'yo, itong tao na to. Kamusta ang health ni Sagittarius Universe? Wheel of Fortune, ang health mo. Kaya pala. Okay, when it comes sa health, hindi maaring ikaw or hindi ikaw, no? Nakikita ko sa inyo. Kung hindi ikaw, ito yung kapartner mo o kasamaan o malapit sa iyo. Yan. May tao dito na may sakit. When it comes sa health, nakikita ko naman na nagiging okay, nagiging hindi, okay, hindi, okay, hindi. Itong tao na to, no? Or maybe ikaw ito. May mga bagay na kasi, may sakit siya, hindi ko nakikita yung stable niya. Siguro lang, okay, hindi, okay, hindi. Either high blood, dugo, diabetes. Sana hindi lumabas lahat ng maring heart, no? Iba dito, heart or dibdib. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Maring nananakit yung mga buto-buto, kasukasuan, itong tao na to. Siguro itong tao na to, hindi to pala ikaw or siya, yung may sakit na to. Hindi siya pala exercise, hindi siya pala, kumikilos naman siya, syempre paano siya maglalakad. Hindi lang siya active when it comes sa mga exercising activity, mga ganyan. Nakikita ko dito. Ingat pa rin siya ha, ingat pa rin kung sino man ito. Ikaw man ito or someone sa buhay mo. Tingnan natin ang iyong money. Diyos mayo, ang money mo. Kahit nung nakaraan, ganun pa rin. July na nga hindi pa rin. July na. Nag-July na. Ano nito universe? Okay, when it comes sa money mo, may papasok naman, no? May papasok naman, pero siyempre, mas iba pa rin yung mas malaki kasi lumalabas Sa money mo this July, medyo mabagal ang successful niya. Pero, at least may usad. Ako nakikita dito. No, may usad siya. As in, nagkaroon ng mga unexpected change or nagkaroon ng mga financial dispute, ibig sabihin, yung money mo talaga in the past, sobrang lumabas. As in, lumabas. No? Ganyan. Nagkaroon ng mga burden, napabayaan mo, ganyan. Siguro yung may mayroon ka na mga
meron kang mga pinagkagastusan, di ba? Kaya nakita ko na medyo hindi naging maganda. Buhol-buhol ang traffic, mga ganun. No, yun ang nakita ko. Pero this July, kahit pa paano, may konting usad kasi may papasok din naman sa'yo na pera. Siyempre, yung sahod mo, yun, isa yun. Magkakaroon naman ng unting usad o konting improvement na maari din this time, this July is magkakaroon ka na ng paghihigpit or need mo maghigpit this time. Sa nakikita ko dito, and like, kailangan mo rin mag-focus, magbigay ng effort, kailangan mo nang i-progress, ganyan. Kasi iba sa inyo, hindi talaga naging maganda. Tingnan natin ang iyong career or job. Okay, when it comes sa career or job mo, sa nakikita ko sa'yo, maring iba bumalik, parang you're thinking na bumalik sa dati mong trabaho, parang ganun, o naiisip mo yung dati mong trabaho. Sa trabaho and career mo this time, medyo may lungkot, syempre, may mga lungkot, ando yung mga disappointment na nagaganap nangyari, pero nakikita ko naman yung saya mo. No, masaya ka naman, pero handun pa rin yung lungkot. Para naghahalo siya. No? Masaya ka kasi nahandun yung mga kaibigan mo, yung mga kilala mo. Siyempre, masaya ka. Kumbaga nahandun yung mga tao na nakakasundo mo, masaya ka doon. Pero handun pa rin yung sitwasyon na maaring may mga naalala ka na comparison sa nakaraan at sa ngayon. Pero ang nakikita ko dito parang gusto mo nang magbago ng another path or gusto mo na talaga mag-iba ng destination sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, maaaring magkakaroon kayo ng decision making na lumipat na o mag-iba na ng path na trabaho or career sa nakita ko dito. Sa iba sa inyo, maaaring babalik ka sa nakaraan or maaaring bago ang tatahakin mo this time. Yun ang nakikita ko dito. Medyo hindi lang masaya. Nagkakaroon kasi ng pag-change ng mga pananaw sa kinabukasan this time when it comes sa meron ka sa ngayon. Pero kahit pa paano, you enjoy naman yung meron ka sa ngayon sa nakikita ko dito. Tingnan natin ang advice. Kasi may darating pa sa mga new opportunity. May mga darating na mga new instant opportunity. Siyempre, may mga darating na trabaho sa nakikita ko dito. May nakikita rin ako dito na magkakaroon ng pagkikita-kita. Either malalapit sa ito, kaibigan, pinsan, kamag-anak, pamilya. Siguro may mga celebration, collaboration, joy, mag-chill-chill kayo, mga ganyan. O may mga pupuntahan kayo na celebration, mga ganon. O kaya naman may isi-share ka sa kanya and someone want to share something sa iyo. Ganon. Vice versa. May tao dito na gusto makipag-reconcile sa sayo or gusto niya makipag-usap sa iyo. Meron. Kaso hindi ko lang maintindihan sa kanya bakit either umiiwas siya o ikaw ang umiiwas. Maybe this is your friend, no? Sa nakikita ko dito. Gusto kanya kausapin malungkot yung aura niya. Gusto niya makipag-communicate sa'yo. Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio. Yun ang nakikita ko. Well, kung ano man siyang element. Advice. Okay. Ang advice sa'yo, ganyan. Okay, ang advice sa'yo, mag-focus ka daw sa new beginning ng buhay mo. No? Sinasabi dito. Yung mga bagay na kailangan mong balansehin. May mga bagay na kailangan mong pahalagahan. May mga bagay na kailangan mo nang mag-transform or pagkaroon ng revert or pagbabago sa buhay. May mga sitwasyon na need to let go, need to move on, need to start. Sinasabi rin dito na
mag-focus ka sa mga dreams mo. Kasi nagsha-shatter yung mga dreams mo this time. Nagkakaroon ng mga conflict or nagkakaroon ng kaguluhan o hindi mo na-focus yung dreams mo. Kumbaga, pabaksa kasi siya sa nakikita ko dito, no? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Tandaan mo, pahalagahan o you need mo talaga magkaroon ng renewal or magkaroon ka ng development sa sarili mo. Kung may mga bagay na need to end, i-end mo na yun. May mga need to transform mo na. Sa nakita ko sa'yo. May nakikita akong unhappy situation. Either may nagkaroon ng hindi pagkakasundo in a relationship, magulong pamilya, magulong situation, relasyon, mga ganyan. Nagkakaroon ng mga lack of community. Maybe this is the past sa iba sa inyo, no? Sa tingin ko sa iba sa inyo, this is the past. Nagkakaroon, o kaya maaring biyanan mo, or ano, di ba? Or sino man siya na kapitbahay mo, kung ano man yan. Nagkakaroon ng mga pagtatalo, ganyan. Mga walang kasiyahan na situation. Yun na nakikita ko. Meron din ako nakikita na parang may tao na labis na nagbibigay o labis ano to? Parang bigay hilig sa isang sitwasyon. Halimbawa, ikaw, sa kapatid mo, ibibigay mo sa kanya yung lahat. Kahit minsan hindi na siya gano'n naggagambaro o nagsisikap, diba? Yun, may taong bigay hilig or bigay labis na nagbibigay sa isang situation. Naku, mukhang ikaw ito, Alright. Yun, basta mag-focus kayo how mo maita-transform yung sarili. This is the time na rin mag-cleansing. Tatandaan mo June, July, August, September, ano yan, open portal when it comes to a manifestation. Ibig sabihin, tulad ng sabi ko this June kasi is a cleansing. Kailangan mo i-cutting cord o leaving behind, let it go, something. Yung mga bagay hindi na nakaka-good sa'yo. Diba? Halimbawa, yung trabaho mo, hindi na good, o kaya yung relation mo, hindi na good, yung bad attitude mo, yung addiction mo, hindi na good. You need to let go and you need to transform. Para sa 4 months portal na yan, is your manifestation is matutupad kung makikleansing kayo. Kaya malaking mangyayari at malaking magbabago sa buhay nyo. Diba? Gawin nyo na para bago pumasok ang year 2026. Ito na naman ako, para akong last year, diba? Sabi ko mag-cleansing, pero walang nangyari pa ulit-ulit. Gawin nyo na. Okay? Sa nakikita ko sa inyo. May hihingi ng tulong sa'yo or may makakareceive ka daw ng gift. Siguro within 6 days, 6 weeks, 6 months, or by this June. Baka 6 hours pala makareceive ka na. Or you will give a gift. Or handito rin yung panghingi ng tulong or may tutulungan ka. Arigato namaste, God bless.